From century-old steam train to wild safari adventure, here's our day 4 and 5 itinerary in Melbourne. First up, ang isa sa pinakaabangan ko experience, ang sumakay sa Puffing Billy train. I booked my tickets on Klook for around 6,000 pesos. From my hotel, naglakad lang ako papunta sa Southern Cross Station. Then about 1 hour ang minibus ride papunta sa Puffing Billy area. First up, dadaan din ng mountain ranges, rainforest. Ang lamig ng hangin dito at sobrang refreshing. Perfect escape from the city. Parang instant nature therapy kahit 20 minutes lang. Then dumiretso kami sa Belgrave Station kung saan naghihintay ang Puffing Billy train. Fun fact, ito ang oldest steam train in Australia. Built pa noong 1900, so more than 124 years old na siya. The best part, hindi lang basta upo. You can actually dangle your legs sa gilid ng train. Grabe, ang saya ng feeling habang dumadaan ka sa forests, mountains, at lakes. The 1-hour ride felt like traveling back in time. Slow, scenic, and unforgettable. By afternoon, bumaba na kami sa lakeside before heading back to Melbourne. The next day, wildlife naman ang adventure. From Southern Cross Station, sumakay ako ng train for about 40 minutes. Then nagbus papunta sa Werribee Open Range Zoo. Reminder lang, once every hour lang ang bus, so make sure na matiming nyo yung trip ninyo. Pagdating ko, kumain muna ako ng mabilis na lunch, nuggets, rice and fruits. Then diretso na sa highlight na safari ride. Dito parang sa Africa ka talaga, ang dami kong nakita. Camels, antelopes, bisons, zebras, rhinos, giraffes at marami pang iba. Ang saya kasi sobrang lapit mo sa kanila, parang real safari experience. After the ride, naglakad-lakad ako sa trails at nakita ko ang wallabies, koala, monkeys at isang super cute na cheetah. Ang maganda sa zoos ng Australia, karamihan ay not-for-profit organizations. Ibig sabihin, hindi lang siya pang display ng animals, kundi para rin sa wildlife protection and conservation. So every visit, nakakatulong ka rin sa mission nila to protect nature. At ayon, day 4 and 5 done. From a century-old train to a wild safari adventure, Melbourne never fails to amaze. So here's the expenses breakdown of our day 4 and 5 in Melbourne.